So dalaygon kayong Ginoo no sa iyang gihatag nga mayong panahon sa atoa. Kung naging Sabado manggod murag ulan mo nakaunahon ako mopalit na jud tag speaker ani ba. Ito nga bless kayo kay ngano kaning mga gamit nato diri sa simbahan mga igsoon, alam po unon jud kaayo. Kaya ang Ginoo jud mo-provide jud siya sa iyang mga o na siya gamiton nga mga tawo nga mangutana og unsay gikinahanglan sa atong pagambahan kay para man ni sa iyang buluhaton. So sa dili pa kumuhatag og encouragement, gusto lang jud na akong pasalamatan ang Ginoo sa tibok semana sa iyang kaayo, sa taliwala, sa daghang pagsulay, pero padayon no, ingon dira nga magpadayon gyud hangtod sa katapusan. Kung kinsay makalahutay mga igsoon, mao gyud maluwas gyud mga igsoon. Dili lang sa atong temporary, kundi pang walang hanggan ang atong na andam. So karon ang akong encouragement is makita sa chapter 57 ng Messages to Young People. Iluhan kinig set a high standard. So para ni sa mga young people pero at the same time para ra pud ni sa tanan. Kay sa langit wa na may tigulang, puro naman tanan batan-on. So kinahanglan bisan di ay sa atong nag-edad na tag mga 50 hon o 40 hon pataas, mag-set gihamo tag high standard mga igsuon. Kay mao man na ang gusto sa Ginoo nga atong mind i-set sa makalalangit nga mga butang. So ingon diri sa Philippians or Pilipos 3:14, ingon diha, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So unsa di ay Sister Annie kaning ginatawag diri toward the mark, I press toward the mark for the prize of the high calling. Kani di ang giingon diri set high standard kaning gitawag tas bitaw kung asa ta nga ministry, kung asa ta gitawag sa Ginoo didto gyud ay ta mo kanabang mutubag sa panawagan. So kaning pagtawag sa ato sa Ginoo dili lang ni basta-basta, dili lang sa mga batan-on, kundi lakip na ang mga hamtong. So sa Messages to Young People, ingon diha, God desires us to make use of every opportunity for securing as preparation for His work. Unsa di ay? Mo ni ang gihandom sa Ginoo nga kada dunay mga opportunity, dunay mga panahon, kahigayunan, nga gamito ng atong mga talento para sa pag-andam sa buluhaton. Ingon pa dire nga, He expect us to put all our energies into its performance and to keep our hearts alive to its sacredness and its fearful responsibilities. So isip nga mga batan-on, no? Kita nag-expect man gyud ta nga kinahanglan while nga you are young, kailangan ang tanan nimong handom sa imong kinabuhi, kinahanglan imong makabot. Pero ang pangutana, 'di ba? Ingon sa Bible na remember now your creator while you're still young. So nag-expect ang Ginoo nga while you are still young, while your energy is into its perform, kanang gigamit nimo imong kusog, imong kaalam, kay moabot gyud ang panahon ug mag-edad na mga 80 tahon, 90 tahon, moabot gyud ang panahon magka-Alzheimer's na, di ba? So di na nato na ana nga punto dili na ta makaalagad kaayo sa Ginoo. So while you are young, gingon dire, keep our hearts alive to its sacredness and its fearful responsibilities. Kay kuan ba ni? Sagrado kay ni mga igsoon, sagrado nga pagtawag. So, ingon dire, maintain personality. So, kani nga outline mga igsoon, ingon sa Psalms 139 verse 14, ingon diha, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. So mga igsoon, kani nga verse, ginagamit kini sa mga tao nga mura gina-underestimate bitaw nila ilang kaugalingon. So dili gusto ang Ginoo nga gi-underestimate nato atong kaugalingon tungod kay siya naglalang nato. So kinahanglan we need to praise God because we are fearfully and wonderfully made. So kinahanglan i-maintain nato ang atong personality. Kinahanglan dili nato i-underestimate even yung ibang tao, no mga igsoon. Ingon pa dira. Never think that you have learned enough and that you may know or you may now relax your efforts. The cultivated mind is the measure of the man. Your education should continue during your lifetime. Every day, you should be learning and putting to practical use the knowledge gained.
So ang alam day mga igsuon, dili kay while you are kanabitang halimbawa nakagraduate ka na hangtod didto na lang, no, dili day ito ipasabot. The your education should continue during your lifetime. Kay bisan mag-edad di ay nataog o moabot ang punto mag-edad nag senior citizen, no, kinahanglan gyud di ay nga i-maintain gihapon ang knowledgeable sa kamatuoran. Kay bisan di ba moabot ang panahon mawad-an na ta, makalimot na ta, o katong sakit sa akong lolo is Alzheimer, di ba? Moabot ang point ni nato. Pero mga igsoon, alam po unon, while you're still young, alam po unon yun na sa Ginoo nga dili unta ta moabot na ana nga punto nga magka-Alzheimer ta. So ingon diha, remember that in whatever position you may serve, you are revealing motive, developing character. Whatever your work, do it with exactness, with diligence, overcome the inclination to seek an easy task. So sa mga gagmay daing mga buluhaton, kung kita day nahimong matinud-anon, whatever your position, nga nag-alagad ka sa mga katawhan, no, nag-alagad ka sa Ginoo, you are revealing your character. So hinaot nga ang character gyud sa Ginoo ang atong ma-reveal, no? Di gyud lalim na mga igsoon kay ang atong kaaway kaugalingon. Next is wholehearted service. Many become inefficient by invading responsibilities for fear of failure. Dili na to na ikailam ng mga igsoon tungod kay usahay kita mahadlok ta sa mga hitabo. Mahadlok ta og gamiton ako ning nga talento basig dili ko magmalampuson, ma-failure ako. Mao nang kadaghanan sa ato mahadlok nga gamiton ang ilang kaalam, ilabi na sa buluhaton sa Ginoo tungod kinahadlok sila sa moabot nga panahon basin sila mapakyas lang. Ingon diha, thus they fail of gaining the education which result from experience and which reading and study and all the advantage otherwise gain cannot give them. So kana dito ang kaalam nato nga wa nato gamit ang mga igsoon. Moabot gyud ang panahon nga dili na nato na magamit. Tungod kay kuhaon na sa Ginoo, pero kung sa dihang gigamit nimo na ilabi na sa iyang bulaton, dugangan na siya. Kung kinsa tong nakabalo sa Matthew 25 katong the parable of the talents mga igsoon, ang kung magamit nimo kini nga talento, pagadugangan, pero kung dili, kuhaan. So man can shape circumstances, but circumstances should not be allowed to shape the man. So timanan nato na mga igsoon, no? Dahan-dahan kayong mga pagsulay maabot, pero anaan na nato sa atong choice na kung unsaon nato pag sa gubang ni ana. So ingon diha, we should seize upon circumstances as instrument by which to work, so we are to master them but should not permit them to master us. Usahay mga igsoon, di naku kasimba. Ano man? Kung daghan kay kung pagsulay sa tibok si mana, murag ang pagsulay na bitaw nagmaster nato, siya na ang nag-guide nato nga muning buhaton nato. Pero di day na mao. Ingon diha, ang tao, man can shape circumstances, but circumstances should not be allowed to shape the man. So kabalota ka kanang mga trials, circumstances unsa pa, mao na siya pamaagi sa Ginoo para ma-build yung character niya sa atua. Pero dili nato tugutan nga mao na hinungdan nga di na ta kapangalagad. Ingon diha, making the most of life. So while a good education is a great benefit if combined with consecration, in its possessor, still those who do not have the privilege of gaining high literary attainments need not think they cannot advance in intellectual and spiritual life. So kadaghanan karon bisan ang mga edukado, mga igsoon, gi-underestimate nila ang pagtuon sa balaang kasulatan naman. Tungod kay daghanas kay silang kabangkaagan. Bantog di ay nga ang gipili sa Ginoo is mga fishermen, kanang mga farmers or mga walang masyadong alam sa mundong ito, tungod kay inosente sila. Magpagamit sila sa Ginoo ug andam sila nga giyahan sila sa Ginoo. Pero nganong mga tao nga mga edukado dili man kaayo gamiton sa Ginoo. Tungod kay kung labi na dili sila teachable o punong-puno na sila sa knowledge, dili na magagiya ang balang espiritu. Pero kung gawas lang na ay mga professional nga nagpagamit gyud gihapon sa Ginoo, kay nahimo silang iwag sa ilang office mate, sa ilang mga sa schools or something kung asa sila. So hinaot nga maingon ato tanong kung asa ta dadon sa Ginoo, mahimoon tang iwag sa kamatuoran. Kay mao ni ang lifetime. So alam po uno na mga igsoon pero dili na tutugutan nga mao nay babag nga mangingon nato na, no? So ingon dire
With such an army of workers as our youth, rightly trained, might furnish, how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world. How soon might the end come? The end of suffering and sorrow and sin. Mga igsoon kani siya, kanta ni nila Brother Goli. Ilan yung gi-compose na kanta. Pero mabasa ni siya sa Messages to Young People, nga kini di ay mga army of workers as our youth today rightly trained. May nga ako di naman ko batanon. So kinahanglan gyapon ma-train. Might furnish has how soon the message of a crucified, risen, wa naman yung laing sa mga igsoon. Dalun lang nato ang atong mga higala, ang atong mga kaila sa tiilan sa Ginoo. Kay moabot ang panahon mga igsoon kung unsang atong gitano mao medyo atong anihon. So hinaot kani nga message, maghatag ka nato og kadasig sa kanunay, kabisan asa ta dadon, no, Brother Nick. Kung asa ta dadon sa Ginoo, magpakita ta nga katawhan ta sa Ginoo ug pinasahi kita, we are kita usa ka pinili army of workers such as rightly trained, kasi kay giingon diha, how soon in place of possession here with its blight of sin and pain, our children might receive their inheritance, where the righteous shall inherit the land and dwell therein forever. So, mana atong pangandaman. So, sa dili pa ko mo lingkod, mga igsoon, gusto na ako i-share ninyo, mga igsoon, ang akong experience, kung unsa ka maayo ang Ginoo jud, mga igsoon, no? Nga, sahay, dili kay ta, murag dili nato katuhuan nga, maunay nahitabo sa atong kinabuhi, pero, doon na siya'y purpose. Doon na siya'y rason nga nung naakaana nga position. So, ako, sa akong situation right now, di ko kabalo nga sa plano sa Ginoo sa akong kinabuhi, pero nag-agad radyog ko sa iyang plano. Kay katong year 2023, tong nag-decide ko nga mag-stop kog school until now, bisag dili mo sugot si ate, pero lagi, mas gipaboran ako ang unsay plano jud sa Ginoo. So nag-training ko 2 years sa medical and gospel work training, and then dili lalim, mga igsoon, labi na karon na humana ang training, diyon ma-assign na pud mi sa nagkalain-laing area, dili lalim, labi nagmuadto ka sa, labi na wag house to house ka, kay pangitaan magkag-licensyado ba ka o may pinag-aralan unsa nga organization ka, kay grabe na, mga igsoon, mo gyud nay ginatan-aw ron sa mga tao kung naa kay pinag-aralan. Mga silingan sa balakan, mga igsoon, ngayon, hala, wa day kakahumag eskwela, naluoy kay ka, moabot ang panahon. Anak ko, ako na, mo na nigiingon sa Bible na kanabitang ang imong nakita, wala nila makita. Ang imong hunahuna, bitaw, kung natay hunahuna nga langit nun, wala nila masabti ang imong desisyon nga nung gipili mo na imong nga dalan. Mga igsoon kaning atong, bisan sa atong kuan, kanabitang ako, na ako'y planong eskwela balik, pero in the sense na sa Ginoo gihapon nga part, kung magamit gihapon ko niya sa Ginoo in a way. Pero karon, mga igsoon, wala pa na sa akong mind king ano. Tungod kay karon, while nga nag-take care ko sa akong grandparents sa balay, very kuan kay ko kanabang murag gibati ko excitement, murag matag karon og unya, murag excited kay ko. Kay naay mga ilabi na karon, mga igsoon, nga nahuman na ang training. So nahibalo ang mga kaigsuonan nato sa Luzon nga spread na daw ang mga trainees, so workers nami. So gina-spread na taga Mindoro, taga Batangas, ginako ana. Unya ako kay ma-assign unta ko sa laing lugar, pero gihold ko ni mama kay take care of our grandparents. So mo to nga nisugot ra pud ang council nga diri lang sa ako sa Zamboanga. So ma-assign ko puhon, iampo ninyo sis, ampo ninyo mga kaigsuonan nga dito mi ma-assign sa Tinglan sa ila brother Edgar Manlod. Og puhon, o kung hatagan pa kitag panahon, kung maging success ang among work dito, mubalik na mood mi dire para to proceed, para daghan tang may bawaan. Kay ang akong partner taga Davao, missionary partner na ako taga Davao. So license siya, LPT. Nagunahuna gani ko nganong gipili nimo ni nga way nga license man day ka. So kailangan ra kag experience para makatudlo na ka sa DepEd. So ang iyang una-una, wala pa na sa iyang mind daw. So, kailangan mag-work daw siya in missionary 2 years. 2 years ramang yun ang kontrata namo sa missionary. Pero after 2 years, bahala na daw mi sa mong life, or magpadayon mi sa work, or
Sila mga daghamang ko mga professional teacher o professional engineer nga kauban ako sa missionary. Nganong gipili nila ni nga pagiging missionary nga professional man unta sila. So mao to nga wala masabti sa mga tawo unsa ilang gipili ug wa nila makita unsay among nakita. So mga igsoon kung gitawag gyud ta sa Ginoo dili gyud ta niya pasagdan provided ang tanan bisan sa ako nga tawag ani sa ako nga part unexpected gyud mga igsoon kay naay way nga na ako yung mga handom sa akong kinabuhi nga natuman gyud tungod kay bisag nag-work ko sa mo nagiingon nga seek ye first and all these things shall be added unto you. So